Kabanata 4,901. Wow, ito ay kawili-wili. Napakaraming powerhouses na natipon dito. Ito ang unang pagkakataon mula noong panahon ni Emperor Raya na ang maraming magsasaka sa Chaos Rank ay nakikibahagi sa labanan. Tsaka kung sino ang mananalo. Hindi mabilang na mga powerhouse ang nagbigay pansin sa labanan, lihim na nagmamasid sa sitwasyon. Nagsimula kaagad ang labanan. Ang Ancestral Blood Master ay nasugatan. Sa kabutihang palad, nilinang niya ang Blood Mantra. Hinimok niya ang kanyang bloodline power, at ang kanyang life power ay lumakas. Ang kanyang blood energy ay nagsimulang umikot, at ang kanyang aura ay tumaas. Mabilis siyang naglagay ng blood formation, at tumagos mula sa kanyang balat ang sariwang dugo na naglalaman ng mga komplikadong inscription. Ang mga inscription ng dugo ay agad na nagsanib upang bumuo ng isang pagbuo ng dugo. Si Toma ay agad na nakulong sa loob ng blood formation at hindi agad nakalaya. Sinamantala ng Ancestral Blood Master ang pagkakataon para salakayin at saktan si Toma. Samantala, nagkusa si Lucius na salakayin sina Yardos at Livy. Nahaharap sa mga powerhouse sa Chaos Rank, hindi nang ahas si Lucius na maging pabaya. Ginamit niya ang Crep Myrtle Energy of Hazef, na natutunan niya mula sa sagradong balumbon. Nang inag ang paligid sa sandaling inihagis niya ang Crep Myrtle Energy of Hazef. Namumukadkad ang mga purple light ray mula sa kanyang katawan, bumuo ng sword energy, at bumaril patungo sa Yardos. Naramdaman ni Yardos ang nakakatakot na sword energy at agad na itinaas ang kanyang bantay. Iniwasan niya ang sword energy at mabilis na inihagis ang Blithe Omniscience, na wala sa paningin. Sa susunod na sandali, lumitaw si Yardos sa likod ni Toma. Pagkatapos, nagpatawag siya ng espada at itinutok ito kay Toma. Si Lucius ay hindi pa nakipaglaban kay Yardos dati. Gayunpaman, marami siyang narinig tungkol sa Blithe Omniscience ni Yardos. Gayunpaman, naging pabaya pa rin siya. Biglang naramdaman ni Lucius ang pagtagos ng espada sa kanyang likod. Bastos ka! Nagdilim ang kanyang mukha, at isang malakas na puwersa ang lumabas sa kanyang katawan. Naputol ang espada ni Yardos, at pinalipad siya sa malayo. Nang huminto ay nagluwa siya ng isang bibig ng dugo. Mabilis na sinugod ni Livy si Lucius. Iniunat niya ang kanyang mga payat na daliri, at ang hindi mabilang na parang multo na mga palad ay nagtipon sa isang pormasayon, na nahuli si Lucius. Agad na hinampa si Lucius ng ilang beses. Samantala, si Yardos ay pumasok sa Omniscience Path H's 11th rank. Matagal na mula noong naabot niya ang ika-11 ranggo ng Omniscience Path, ngunit hindi siya nagkaroon ng pagkakataong gamitin ito. Kahit sa dati niyang tunggalian kay Livy, ginamit lang niya ang 10th rank ng Omniscience Path. Labis na tumaas ang kanyang aura pagkatapos niyang makapasok sa Omniscience Path H's 11th rank. Ang enerhiya ng dugo ni Yardos ay nagsimulang umikot, at ang kanyang katawan ay naglabas ng makulay na halo ng puti, ginto, at pula. Agad na lumitaw si Yardos sa harap ni Lucius, na nakulong, at naglunsad siya ng isang pag-atake ng buong lakas. Ang pormasayon ay agad na nabasag, at ang puwersa ay tumama kay Lucius. Napaatras siya, at patuloy na bumubulwak ang dugo sa kanyang katawan. Si Lucius ay hindi kapani-pani walang makapangyarihan at nakalaban ng dalawang kalaban. Gayunpaman, siya ay patuloy na nagtamo ng mga pinsala. Ang matinding labanan ay sumiklab din sa ibang mga lugar. Ang Ancestral Blood Master ay sabik na iligtas ang kanyang anak, kaya wala siyang reserbasyon. Sinunog pa niya ang kanyang blood essence para makakuha ng higit na lakas. Kahit kakapasok lang niya sa Chaos Rank, daig na niya si Toma. Nakipag-away din si Whale kay Cedrus. Nag-aaway din sina Xylas at Zula. Marami sa mga powerhouse sa Chaos Rank ang nakibahagi sa labanan, at ang kanilang makapangyarihang puwersa ay kumalat mula sa larangan ng digmaan, na tumagos sa paligid. Sa sandaling iyon, ang iba pang mga powerhouse ng Mount Stoyan sa Quasi-Chaos Rank at ang Kylem Boundless Rank ay kinubkob ang grupo ni Winton. Kabanata 4,902. Kakasimula pa lang ng mga labanan, ngunit ang mga powerhouse sa Chaos Rank ay nagsasagawa na ng kanilang buong puwersa. Matindi ang mga laban, at hindi mahuhulaan ang kinalabasan. Si Winton, Sachi, Winona, Windale, Saywald,
at ang iba pa ay nakatayo sa di kalayuan. Hindi sila makapagbigay ng anumang tulong dahil hindi mabilang na mga powerhouse sa Chaos Rank ang nasangkot sa mga laban. Kung pipilitin nilang lumahok, ang mas malalakas na powerhouse ay madaling masaktan o mapatay pa sila. Sa sandaling iyon, lumitaw ang daan-daang powerhouse at bigla silang pinalibutan. Mataimtim na sinabi ni Winton, humanda ka sa pakikipaglaban. Huwag kang magpigil, kung hindi, hindi tayo makakalabas ng buhay. Kaagad pagkatapos, nagpakawala siya ng malakas na aura. Mabilis na pinakilos ni na Winona, Saywald, Windale, at ng iba pa ang kanilang buong lakas. Atake. Ang daan-daang powerhouses ay sumisingil sa grupo, na pinilit silang lumaban. Sa larangan ng digmaan sa malayo, si Lucius ay nakikipaglaban pa rin sa dalawang kalaban. Galit na galit siya matapos magkasunod na magtamo ng ilang pinsala. Biglang tumaas ang aura niya. Tapos, humarap siya kay Livy at sinipa siya. Si Livy ay pinalipad, at siya ay nasugatan. Si Lucius ay napakalakas at nakagawa ng malaking pinsala kay Livy sa isang pag-atake lamang. Matapos pansamantalang mawala ng bisa sa labanan si Livy, naglunsad si Yardos ng pag-atake. Ginamit niya ang Blithe Omniscience at tahimik na lumitaw sa likod ni Lucius. Gayunpaman, nag-react si Lucius sa oras, na nagpakawala ng matangkad na lilang puwersa mula sa kanyang palad. Ang kanyang Crep Myrtle Energy of Hazif ay naging sanhi ng panginginig ng paligid. Boom! Nagsagupaan ang kanilang palad, at isang napakalaking pagsabog ang naganap. Parehong sinabog ng puwersa sina Yardos at Lucius. Naramdaman ni Lucius na namamanhid ang braso niya, at ilang beses niyang kinamayan. Nang mga sandaling iyon ay dumilim ang kanyang mukha. Siya ay nasa Chaos Transcendere rank, ngunit siya ay nasugatan ni Yardos, na nasa Chaos Elemental rank lamang. Ang lakas ni Yardos ay lumampas sa kanyang inaasahan. Maliit lang ang pagkakaiba ng ranggo ng dalawa. Gayunpaman, ang lakas ni Yardos ay hindi mas mababa kaysa sa kanya. Nagulat siya ngunit mas na-curious kung paano nagsasaka si Yardos at kung paano siya naging napakalakas. Libre at hindi pinigilan, mahinahong sabi ni Yardos. Biglang nawala si Yardos. Kabanata 4,903 kahit na sinunog ng Ancestral Bloodmaster ang isang bahagi ng kanyang blood essence para pagbutihin ang kanyang lakas, dinaig pa rin siya ni Toma. Sa ilang mga punto sa labanan, ang Ancestral Bloodmaster ang nangibabaw, ngunit siya ay dahado pagkatapos maghagis si Toma ng supernatural power. Ang Ancestral Bloodmaster ay binubugbog, na nagtamo ng magkakasunod na pinsala. Samantala, ipinakita rin ni Whale ang kanyang signature skill, Boundless Space. Nagdusa si Cedrus sa ilalim ng puwersa ng pagdurog ng Boundless Space. Ang kanyang bilis at kapangyarihan ay lubos na pinaghihigpitan. Hindi man lang siya binigyan ni Whale ng pagkakataon at napakaingat. Ang kanyang boundless space ay maaaring mabasag kung siya ay magpapabaya sa kanyang pagbabantay. Pagkatapos ng lahat, si Cedrus ay isang powerhouse sa Chaos rank sa hindi mabilang na taon. Kung sisirain ni Cedrus ang kanyang boundless space, wala na siyang ibang makapangyarihang paraan para lumaban. Walang humpay na umatake si Whale, pinalabas ang lahat ng kanyang supernatural powers. Napakalakas ni Cedrus, ngunit nahirapan siyang kontrahin ang boundless space. Hindi niya maipagtanggol ang sarili at sunod-sunod na tinamaan ng malakas na puwersa ni Whale. Mukha siyang bagbog at bagbog sa buong katawan. Basang-basa ang kanyang katawan sa dugo, at ang kanyang buhok ay nakakalat ng magulo. Galit na umungol si Cedrus, "Damn it!" Isang malakas na aura ang lumabas sa kanyang katawan. Pagkatapos, ikinaway niya ang kanyang kamay at nagpatawag ng kakaibang chessboard na may hindi mabilang na piraso ng chess. Ang mga piraso ng chess ay biglang nag-transform sa matulis na talim at kumalat sa paligid. Nabasag ang boundless space ni Whale, at nakaranas siya ng backlash. Nagluwa siya ng isang bibig ng dugo, at siya ay natisod pa atras. Biglang pinalibutan siya ng hindi mabilang na mga piraso ng chess. Nagsimulang magbago ang mga piraso ng chess at naging kakaibang porma sayon. Sumigaw si Cedrus, "Kunin mo siya." Agad na lumakas ang porma sayon. Hindi napigilan ni Whale ang malakas na puwersa nito at dahan-daang itinulak pababa.
Naramdaman ni Livy na nasa panganib si Whale kaya mabilis niyang inatake si Cedres. Mabilis na ikinaway ni Cedres ang kanyang braso, at isang malakas na puwersa ang dumaan patungo kay Livy, kaya napilitan itong umatras. Habang umatras si Livy, nahulog si Whale sa tenfold purge formation sa ibaba niya at na-trap. Kahit na siya ay nasa Chaos rank, hindi siya makawala sa tenfold purge formation. Natalo si Whale. Tumingin si Cedres sa larangan ng digmaan. Pagkatapos, itinuon niya ang kanyang mga mata kay Zula. Muli niyang hinagis ang chess formation at na-trap si Zula. Kinaladkad din si Zula sa tenfold purge formation at tinatakan. Dalawang powerhouse sa Chaos rank ang na-trap sa maikling sandali. Napalaya sina Cedres at Xylus at mabilis na sumali sa labanan laban sa Ancestral Blood Master. Ang Ancestral Blood Master ay dehado na laban kay Tuma. Ngayong may dalawa pang powerhouse na nagsanib puwersa laban sa kanya, hindi niya napigilan ang kanilang mga pag-atake at patuloy na nasugatan. Sa wakas ay nakahanap si Cedres ng pagkakataon na i-seal ang Ancestral Blood Master ng kanyang chess formation at ilagay din siya sa tenfold purge formation. Sa pagkatalo ng Ancestral Blood Master, ang dalawa lamang na lumalaban ay sina Livy at Yardos. Hindi nakialam sina Cedres, Xylus, at Tuma sa grupo ng mga powerhouse na wala sa Chaos rank. Pagkatapos nilang malutas sina Livy at Yardos, ang grupo ay magiging napakadaling harapin. Mabilis na nagkaisa ang tatlo laban kay Livy. Bagamat si Livy ay may combat power na katumbas ng Chaos rank, hindi niya kayang hawakan ang tatlong kalaban. Pagkatapos ng lahat, hindi na siya ang ikatlong commander ng extraterrestrial demons. Hindi nagtagal, nahuli siya at itinapon sa tenfold purge formation. Matapos alagaan si Livy, pinuntirya nila ang grupo ni Winton. Kahit na medyo malakas si Winton at ang iba pa, hindi sila nagkaroon ng pagkakataon laban sa ilang powerhouse sa Chaos rank. Mabilis silang napigilan at nakulong sa loob ng tenfold purge formation. Si Yardos na lang ang natira. Mabilis na nilapitan nina Cedres, Xylus, at Tuma si Lucius, gustong magtulungan para mapabagsak si Yardos. Kabanata 4,904 maliban kay Yardos, lahat ng dumating sa rescue mission ay natalo at nasil sa loob ng tenfold purge formation. Naramdaman ni Yardos na ang kanyang mga kasama ay nakulong at nais silang iligtas. Gayunpaman, hindi siya binigyan ni Lucius ng pagkakataong umalis. Kahit na pinagkadalubhasaan ni Yardos ang Blithe Omniscience, nakatutok si Lucius sa Yardos. Sa sunod-sunod na pagkatalo ng kanyang mga kasama, walang sapat na panahon si Yardos para gumawa ng countermeasure. Agad na pinalibutan ng mga powerhouse ang Yardos. Ang katawan ni Yardos ay namumulaklak na may maraming kulay na halo, at ang kanyang aura ay napakalakas. Naging mataimtim ang kanyang ekspresyon, alam niyang makakalaban niya ang apat na powerhouse sa Chaos rank, at sa kanila, ang isa ay nakaabot na sa Chaos Transcendere rank. Lumapit si Tuma at sinabing, "Sumuko ka, Yardos. Hanggat masunurin kayong sumuko sa amin, ililibre namin kayo pagkatapos ibigay sa amin ni James ang mga lihim ng Tenfold Realms Transcendent Sutra at mga sagradong balumbon." Haha! Sa kabila ng kinubkob ng matitinding kalaban, nagpakawala ng malakas na tawa si Yardos. "Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa sumuko." Tumingin si Lucius sa kanyang mga kaalyado at sinabing, "Bakit mag-aaksaya ng oras sa pakikipag-usap sa kanya? Kunin mo na lang siya." Sabay na tumanggo sina Cedres, Tuma, at Xylus. Nanguna si Lucius at mabilis na sumugod patungo sa Yardos, na lumampas sa mga limitasyon ng oras at espasyo. Humarap siya sa harap ni Yardos at mabilis na nagtaas ng kamay. Lumitaw ang mga lilang inscription mula sa kanyang palad at kumala sa Yardos. Itinaas ni Yardos ang kanyang kamay para harangin ang pag-atake. Boom! Dalawang nakakatakot na puwersa ang nagsagupaan. Parehong napaalis sina Yardos at Lucius. Sa sandaling iyon, ang iba pang tatlong powerhouse ay naglunsad ng mga pag-atake sa Yardos mula sa iba't ibang direksyon. Isinaaktibo ni Yardos ang Blithe Omniscience at iniwasan ang kanilang mga pag-atake. Kasabay nito, sinamantala niya ang anumang pagkakataon na makalapit sa kanila at harapin ang mga nakamamatay na pag-atake. Bagamat may apat na kalaban si Yardos, hindi naman siya naging dehado at nagawa niyang masugitan ang kanyang mga kalaban.
Sina Lucius, Cedrus, Thuma, at Xylus ay nagbigay sa isa't isa ng makabuluhang sulyap, agad na sumang-ayon na gamitin ang kanilang trump card. Alam nilang masyadong makapangyarihan si Yardos. Kahit na sila ay talunin siya, sila ay magdaranas ng matinding kahihinatnan. Ang tanging pagpipilian nila ay i-activate ang Tenfold Purge Formation. Mabilis na umatras ang apat, at isang malakas na puwersa ang biglang tumagos sa lugar. Naramdaman ni Yardos na pinipigilan siya ng Heavenly Path ng 10 distrito ng Endlos, at ang kanyang bilis ay bumagal ng husto. Napagtanto niya na siya ay nasa isang malagkit na sitwasyon at bamulong, kung ipagpapatuloy ko ang pakikipaglaban, maaari akong mamatay. Pagkatapos, hindi natin makakamit ang ating layunin. I'll have to escape and wait for James to leave his seclusion. Pagkatapos, sabay tayong gagawa ng plano. Agad na pinalayas ni Yardos ang Blithe Omniscience at nawala. Gayunpaman, ang ilang mga kakaibang inscription ay lumitaw na sa malayo at nabuo ang isang magaan na pader. Napasandal siya sa pader at naramdaman ang isang misteryosong kapangyarihan na umuusbong mula rito. Kahit na siya ay nasa 11th rank ng Omniscience ni Path, nasugatan pa rin siya. Umatras si Yardos, ngunit ilang sword energy sa loob ng formation ang umatake sa kanya. Mabilis niyang naiwasan ang mga ito at sumugod sa ibang lugar. Gayunpaman, nakulong pa rin siya sa loob ng formation. Sa sandaling muling lumitaw, isang parang multo na espada ang tumusok sa kanyang katawan. Kabanata 4,905 nagtawanan ng apat na powerhouse habang nanunood mula sa labas ng formation. Yun lang, Yardos. Paano kung nilikha mo ang Blithe Omniscience? Natrap ka pa rin sa formation namin. Sa wakas tapos na ang laban. Nahuli na lahat ng kasamahan ni James. Bakit hindi pa nagpapakita si James? Anong kalokohan ang ginagawa niya? Nabalitaan kong nasa seclusion siya, pero hindi ko matrace ang aura niya. I wonder kung nasaan siya ngayon. Sina Cedrus, Xylus, Thuma, at Lucius ay nagtipon at pinag-usapan si James. Damn it! Samantala, si Yardos, na nakulong sa loob ng Tenfold Purge Formation, ay nasa magulo. Masyadong malakas ang Tenfold Purge Formation. Sa kabila ng pagiging nasa Omniscience at H's 11th rank, hindi makalusot si Yardos sa formation. Ang malakas na puwersa ng Pormasayon ay patuloy na nasasaktan sa kanya. Di nagtagal, ang pisikal na katawan ni Yardos ay natatakpan ng mga sugat, at ang ilan sa kanyang mga buto ay nabali. Ano ang dapat kong gawin? Nababalisa si Yardos. Kailangan niyang umalis kaagad sa Pormasayon, kung hindi, siya ay pagod sa kamatayan. Alam ni Yardos na kailangan niyang tumakas, kahit na ang ibig sabihin nito ay magbayad ng malaking halaga. Dumagundong. Ang espasyo sa loob ng Pormasayon ay nagsimulang gumuho. Ang malakas na puwersa ay tumagos sa lugar at tumama kay Yardos. Pinagsama-sama ni Yardos ang tatlong halos sa kanyang katawan. Ang kanyang mukha ay naging mabangis, at ang kanyang mga ugat. Pagkatapos, unti-unting lumakas ang kanyang katawan. Mga ugat sa buong katawan niya. Sumigaw siya, break. Lalong lumakas ang kanyang aura. Biglang, ang halos sa paligid ng kanyang katawan ay nabuo sa isang liwanag na sinag at pumailanglang sa kalangitan na parang isang higanteng dragon. Pagkatapos, sinundan ito ni Yardos. Agad na lumitaw ang mga inscription sa pagbuo habang ang sinag ng liwanag ay papalapit sa mga hangganan. Hinarang ng formation ang sinag ni Yardos. Pinagsama ni Yardos ang kanyang bloodline power, divine soul, pisikal na lakas, at iba pang kapangyarihan upang bumuo ng isa pang light beam. Ang sinag ng liwanag ay paulit-ulit na nabasag sa Pormasayon. Ibinagsak din ni Yardos ang kanyang katawan sa Pormasayon, at nabuo ang isang bitek. Mabilis niyang inihagis ang Blithe Omniscience at nakatakas sa puwang. Samantala, nagkwentuhan sina Cedrus, Xylus, Thuma, at Lucius tungkol kay James habang nanunood ng Yardos. Tawa sila ng tawa sa mga pagtatangka ni Yardos. Gayunpaman, naging mataimtim ang kanilang mga ekspresyon pagkatapos niyang matagumpay na makatakas. Sumigaw si Lucius, damn it! Paano siya nakatakas? Huwag kang mag-alala. Kahit nakatakas siya, grabe ang sugat niya at hindi na siya makaka-recover ng ganoon kabilis. Hanggat nahuli pa ang mga kaibigan ni James,
sooner or later lalabas sina Yardos at James. Hindi natin kailangang magmadali at matiyagang maghintay. Lumitaw si Yardos sa isang hindi kilalang rehiyon matapos tumakas. Matapos maramdaman na walang kaaway ang sumusunod sa kanya, nakahinga siya ng maluwag. Hindi na niya kayang pigilan ang mga sugat niya. Bumagsak ang kanyang katawan mula sa langit at bumagsak sa lupa, na ginawang tumpok ng mga durog na bato ang bulubundukin. Nahihirapang lumabas si Yardos mula sa gulo at itinaboy ang kanyang omniscience path. Nang mga sandaling iyon, napuno ng dugo ang buong katawan niya. Ang kanyang laman ay hiniwa, at ang ilan sa kanyang mga sirang buto ay nalantad. Kabanata 4,906 na pinangunahan ni Yardos ang maraming powerhouse sa Mount Stoyan upang iligtas ang pamilya ni James. Gayunpaman, si Lucius at ang iba ay naghanda ng husto at naglatag ng isang pormasayon upang bitag sila. Bukod sa Yardos, nahuli ang lahat. Sa kabila ng pagtakas, malubhang nasugatan si Yardos matapos niyang masira ang Tenfold Purge Formation. Matapos maabot ang Omniscience Path H's 11th rank, nilinang niya ang 3 bulaklak. Ang 3 bulaklak ay kumakatawan sa sagradong pamumulaklak ng kaluluwa, dugo, at katawan ng isang tao. Na-maximize na niya ang 3 aspetong ito. Ayon sa kanyang pangunawa, ang 3 bulaklak ay dapat na makapag-fuse. Gayunpaman, hindi siya nagtagumpay. Para makatakas, sapilitang pinagsanib niya ang mga ito. Bagamat nakakuha si Yardos ng malaking kapangyarihan at sinira ang pormasayon, napinsala niya ang kanyang kaluluwa, katawan, at sistema ng ugat. Bumagsak siya sa lupa at napabuga ng hangin. Ang kinalabasan ng labanan ay hindi inaasahan. Medyo malakas ang panig ni Yardos. Gayunpaman, madali silang natalo, samantalang ang Mount Stoyan ay hindi nasaktan. Si Teresa ay nanunood ng labanan sa labas ng Mount Stoyan at pinipigilang makisali. Matapos makitang nakatakas ang sugatang si Yardos, isang mahinang ngiti ang nabuo sa kanyang mukha. Mabilis niyang hinanap ang aura ni Yardos at hinabol siya. Mahinang nakahiga si Yardos sa lupa. Damn it! Anong klaseng formation iyon? Bakit napakalakas nito? Nakaramdam ng kilabot si Yardos matapos maalala ang Tenfold Purge Formation. Siya ay may mataas na kamay laban kay Lucius sa isang patas na laban. Kahit na si Lucius ay nasa Chaos Transcendere rank, nagawa pa sana ni Yardos na talunin siya ng kaunti pang oras. Ang lakas niyang talunin ang 4. Gayunpaman, hindi nagawang kontrahin ni Yardos ang Tenfold Purge Formation. Yardos! Isang boses ang tumawag sa kanya. Mabilis na tumalon si Yardos mula sa lupa at maingat na tumingin sa malayo. Isang magandang babae ang lumapit sa kanya. Tahimik na tumingin sa kanya si Yardos, ngunit nagsalubong ang kanyang mga kilay. Wala siyang impormasyon tungkol kay Teresa noon. Gayunpaman, nalaman niya ang tungkol sa kanya pati na rin ang mga detalye ng sky burials mula kay James. Alam din niya na ang ama ni Teresa ay isinama sa Chaos Heavenly Path. Alam ni Yardos na ang layunin ni Teresa ay buhayin ang kanyang ama. Nalaman din niya mula kay James na ang ilang extraterrestrial demons ay napigilan sa ilalim ng Chaos Tablet. Batid niya na plano ni Teresa na palayain sila at ilipat ang larangan ng digmaan sa Chaos District. Alam din niyang si Teresa ay palihim na nakikialam at nagdudulot ng gulo sa kanila. Gayunpaman, nadama niya na ang kanyang mga trick at diskarte ay walang silbi sa harap ng ganap na lakas. Sa kasamaang palad, minamaliit niya si Teresa, Lucius, at ang iba pa. Kaya naman, nabigo ang kanyang rescue mission. Nasugatan ka, lumapit si Teresa sa Yardos, kumuha ng healing elixir, at iniabot ito sa kanya, at sinabing, "Heto, have this healing elixir. Makakatulong ito sa iyong mga sugat." Tumanggi si Yardos na tanggapin ito. Tumingin siya sa kanya at mahinahong nagtanong, "Magdudulot ka ba talaga ng kaguluhan sa 10 distrito ng Endlos para lang buhayin ang iyong ama?" Umiling si Teresa at sinabing, "Nagkamali ka ng pagkakaintindi, Yardos. Ang layunin ko ay hindi buhayin ang aking ama. Ang 10 distrito ng Endlos ay nakatakdang magkagulo. Ang Endlos Heart ay sapat na para sa lahat ng impyerno na kumawala sa Endlos." Tungkol naman sa Tenfold Realms Transcendent Sutra at mga sagradong scroll, kahit na hindi ko ilantad ang mga ito, ang mga nakatagong sekta mula sa sinaunang panahon ay alam na ang kanilang pag-iral.
Matagal na silang tahimik dahil hindi pa ito ang tamang oras. Kabanata 4,907 tumingin sa kanya si Teresa at nagtanong, paano kung magtulungan? Tayo, nagtutulungan. Ngumuso si Yardos. Mahinahong sinabi ni Teresa, makapangyarihan ka at nakipag-away sa apat na kalaban sa Chaos Rank, kung saan ang isa sa kanila ay nasa Chaos Transcendere Rank. Hindi ka man lang dehado. Naniniwala ako na kaya mong pangunahan ang sitwasyon sa hinaharap. Bagamat medyo mapayapa na ngayon, ang kaguluhan ay lalabas sa lalong madaling panahon. Ang isang walang katulad na powerhouse ay kailangang humakbang at pangasiwaan ang sitwasyon. Alam ko kung saan matatagpuan ang Endless Heart. Kung tayo ay magsanib puwersa, maaari kitang dalhin sa Endless Heart. Pagkatapos mong maging Endless Lord, maaari mong sugpuin ang mga nakatagong sekta. Ang alok ni Teresa ay hindi kapani-paniwalang nakatutokso. Gayunpaman, hindi natinag si Yardos. Si Yardos ay walang interes sa awtoridad, katanyagan, at kayamanan. Hindi, salamat. Kalmadong tinanggihan siya ni Yardos. Napuno ng puot ang mga mata ni Teresa. Dahil tumanggi kang magtrabaho sa akin, wala akong pagpipilian. Inihayag ni Teresa ang kanyang layunin sa pagpatay. Nakabantay na si Yardos laban kay Teresa. Matapos maramdaman ang pagkapuot nito, nginisya niya ito, sa tingin mo kaya mo akong patayin. Aaminin ko napakalakas mo. Kahit na ang mga powerhouse mula sa mga nakatagong sekta ay maaaring hindi ka matalo. Gayunpaman, nasugatan ka ngayon. Ang isang cultivator sa quasi-chaos rank ay higit pa sa sapat para patayin ka ngayon. Alam din ni Yardos na siya ay malubhang nasugatan at mamamatay kung ipagpapatuloy niya ang pakikipaglaban. Gusto niyang iwasang makipag-away kay Teresa, kaya mabilis niyang pinalayas ang Blithe Omniscience. Pagkatapos, nawala siya sa paningin niya. Haha, humalaklak si Teresa. Sa sandaling iyon, ilang maliwanag na inscription ang lumabas mula sa kanyang palad. Pagkatapos, unti-unti silang nagsanib sa isang kakaibang rune at lumubog sa kawalan. Mabilis na lumitaw si Yardos sa isa pang rehiyon ng Chaos Battlefield na may Blithe Omniscience. Gayunpaman, ang Chaos Battlefield ay medyo maliit. Hindi pa niya nagagawa ang kanyang layunin at hindi siya makaalis sa Chaos Battlefield. Sa makatuwid, ang tanging pagpipilian niya ay upang makahanap ng isang lugar sa loob ng Chaos Battlefield upang magpagaling. Pumasok si Yardos sa isang masukal na kagubatan at itinago ang kanyang aura. Nakakita siya ng isang lugar na tila ligtas at nagsimulang gamutin ang kanyang mga sugat. Gayunpaman, biglang lumitaw ang isang misteryosong rune at binalot siya. Naramdaman ni Yardos ang pagdiin sa kanyang katawan, na nahihirapang huminga. Haha, humarap si Teresa sa harapan ni Yardos at tumawa. Tumingin siya sa kanya at nakangiting sinabi, ano ang silbi ng pagiging makapangyarihan, Yardos? Napakadali mo pa ring makulong sa isang rune lang. Dumilim ang mukha ni Yardos. Sinubukan niyang kumawala. Gayunpaman, ang kanyang mga pinsala ay malubha, at siya ay pagod. Habang nagpupumiglas siya, mas naging malakas ang rune. Isang malakas na puwersa ang bumalot sa kanyang mga paa at buto, na nagdulot sa kanya ng matinding sakit. Lumapit si Teresa sa kanya at tinatakan ang kanyang cultivation base. Pagkatapos, winagiwi niya ang kanyang kamay, ipinadala siya sa isang space treasure. Matapos matrap si Yardos, nawala siya sa lugar. Maya-maya, lumabas sa dilim ang isang babae na naka-purple dress. Ito ay walang iba kundi si Waylia. Si Waylia ay may time-time na ekspresyon matapos masaksihan ang lahat. The Chaos Arena ay nagbukas, at halos lahat ng powerhouse ay nakapasok. Samantala, ang mga buhay na nilalang sa labas ng Chaos Arena ay binibigyang pansin ang labanan. Matapos ma-activate ang Chaos Arena, ang pinakamalaking highlight ay hindi isang labanan sa pagitan ng mga powerhouse mula sa mga nakatagong sekta. Sa halip, ang apat na pinuno ng distrito na nagkaisa upang likhain ang Mount Stoyan upang makuha si James ay nakakuha ng atensyon ng lahat. Matapos ang pagkatalo ni Yardos at ng kanyang mga kasama, ang labanan ay nagdulot ng malaking kaguluhan. Inaabangan ng lahat si James. Hitsura. Kahit na hindi kahanga-hanga ang cultivation rank ni James, nagpakita siya ng hindi kapani-paniwalang lakas sa Boundless Arena.
Kaya naman, inaabangan ng lahat na makita si James at kung paano niya haharapin ang sitwasyon. Samantala, sa isang misteryosong lugar sa 10 distrito, isang chubby cultivator ang nakaupo sa ibabaw ng isang espiritual na bundok na nababalutan ng makapangyarihang pormasayon. Tulala siya dahil sa inip. Ang lalaki ay walang iba kundi si Henrik. Pagkatapos umalis ni Henrik sa Chaos District at pumasok sa Endlos, nakatagpo siya ng spatial turbulence at dinala sa isang misteryosong lugar. Siya ay nakulong mula noon at hindi na makatakas. Sa loob ng pormasayon, nakita ni Henrik ang maraming kasanayan sa pagpirma. Kabisado na niya ang mga ito at nakapasok sa Chaos Rank. Gayunpaman, hindi pa rin siya makaalis. May dumating na iligtas ako. Walang magawa si Henrik. Biglang hamina ang pormasayon, at nagsimulang manginig ang espiritual na bundok. Tuwang-tuwa na tumayo si Henrik. Gayunpaman, hindi nagtagal ang kanyang saya nang maramdaman niyang may pumasok sa formation. Bago pa siya makapag-react, nagsara na naman ang formation. Lumitaw siya sa harap ng nanghihimasok na may isang flash. Ang taong pumasok sa pormasayon ay isang matandang monghe na mukhang magulo at nakasuot ng gutay-gutay na damit. Napatitig si Henrik sa lalaking nasa harapan niya. Gulat ding napatingin kay Henrik ang lalaki. Hinaplos niya ang kalbo niyang ulo at bamulong, anong nangyayari? Bakit may ibang tao dito? Tanong ni Henrik, sino ka? Yan ang tanong ko. At saka, paano ka nakapasok sa dojo ko? Nagulat na nagtanong si Henrik, ito ang dojo mo. Ang espiritual na bundok ay hindi ka pani-paniwalang mahiwagang at pinuprotektahan ng isang malakas na pormasayon. Bukod dito, mayroong hindi mabilang na mga kasanayan sa lagda na nauugnay sa rune arts. Si Henrik ay nagsasanay sa loob ng pormasayon at pumasok sa Chaos Rank. Nagulat siya matapos malaman na nakulong siya sa loob ng dojo ng iba. Iginala ng matandang lalaki ang kanyang mga mata at sinabing, "Siyempre. Paano pa ako nakapasok? Sagutin mo ang tanong ko. Sino ka, at paano ka nakapasok?" Agad namang sumagot si Henrik, "I have no idea how I got here. Nagkataon lang na nateleport ako dito at hindi ako makaalis. Dahil dojo mo ito, pwede mo naman akong palabasin di ba? Bilasan mo at palabasin mo ako. Mayroon akong talagang mahahalagang bagay na dapat ayusin ngayon." Ang matandang monghe ay si Zeno, ang numero 1 Rune Arts Grandmaster noong panahon ni Emperor Raya. Matapos makilala ang natitirang kaluluwa ni Sancho, marami siyang natuklasan tungkol sa kanyang sarili. Matapos maalala ang kanyang pagkakakilanlan, nabawi niya ang maraming alaala. Matapos maalala na mayroon siyang dojo, hinanap niya ang daan pabalik dito. Gusto niyang bumalik sa dojo para tingnan kung may naaalala pa siya. Sinuri ni Zeno si Henrik at nalaman ang lahat tungkol sa kanyang mga nakaraang karanasan. Matapos makita si James na lumitaw sa mga alaala ni Henrik, nagtanong siya, "Kilala mo ba si James?" Nanginginig ang katawan ni Henrik sa gulat. Tanong niya, "Nakilala mo na ba si James dati?" Hindi nagpaliwanag si Zeno. Tumingin siya kay Henrik at tumanggo na may kasiyahan. "Hindi masama. Mayroon kang lubos na potensyal. Dahil nandito ka, tadhana na dapat ang magmana ng kakayahan ko. Ibibigay ko sa iyo ang aking pinakadakilang nilikha." Tinitigan ni Henrik ang mukhang hindi mapagkakatiwalaan na monghe at agad na tumanggi. "Gusto ko lang umalis. At saka, hindi mo pa sinabi sa akin kung paano mo nalaman ang tungkol kay James. Makakaalis ka pagkatapos mong manahin ang aking mga kakayahan. Nakabisado ko na ang lahat dito at nakapasok na ako sa Chaos Rank. Invincible na ako," Henrik said with confidence. Mahinahong sinabi ni Zeno, "Kwalipikado kang magmana ng aking nilikha dahil napag-aralan mo na ang lahat ng rune arts na naiwan ko sa dojo na ito. Lumuhad ka at kilalanin mo ako bilang iyong Panginoon." Tumanggi si Henrik, na nagsasabing, "Ayoko." Gusto lang niyang matuto pa tungkol kay James at umalis. Gayunpaman, iniwasan ni Zeno ang paksa ni James. Nang makitang hindi kooperatiba si Henrik, walang pagpipilian si Zeno kundi gumamit ng dahas. Lumipad siya sa likod ni Henrik at tinatakan ang kanyang cultivation base. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang kamay at naglagay ng rune sa katawan ni Henrik. Arg! Malungkot na ungol ni Henrik nang makaramdam siya ng matinding sakit sa buong katawan.
Namuo ang mga sugat sa buong katawan niya. Anong ginagawa mo sakin? Natarantang tumingin si Zeno sa palad niya at bumulong, ha? Ano ba talaga ang ginagawa ko? Pagkaraan ng ilang sandali, naalala niya at sinabing, oh, tama. Sinusubukan kong ibigay sa kanya ang Grand Purge Formation. Tumingin si Zeno kay Henrik at same time na sinabi, mapalad ka na natisod mo ang malaking kapalarang ito. Nakagawa na ako ng formation bago tinawag na Grand Purge Formation. Ito ang pangatlong pinakamalakas na purging formation na umiral mula noong sinaunang panahon. Mas mababa lang ito sa Tenfold Purge Formation at Abyss Purge Formation. Natarante si Henrik sa kanyang mga sinabi. Naisip niya sa kanyang sarili, ano ba ang Grand Purge Formation, Tenfold Purge Formation, at Abyss Purge Formation? Sinabi ni Zeno, hindi ako ang lumikha ng Tenfold Purge Formation at Abyss Purge Formation, ngunit may bahagi ako sa pag-unlad nito. Kung wala ako, si Emperor Raya ay hindi kailanman makakalikha ng mga hindi magagapi na porma sayon. Ang katawan ng isang tao ay maaaring maging isang napakalakas na rune. Nilinang mo ang rune arts na iniwan ko sa dojo na ito. Sa makatuwid, ang pag-ukit ng Grand Purge Formation sa iyong katawan ay magiging perpekto. Makapangyarihan talaga ang Grand Purge Formation. Matapos itong mayukit sa iyong katawan, hindi ka na magagapi. Itinaas ni Zeno ang kanyang kamay, at ilang kakaibang rune ang lumubog sa katawan ni Henrik. Arg! Namula ang mukha ni Henrik sa sakit. Naramdaman niya ang isang misteryosong rune power na sumalubong sa kanyang katawan. Kahit na nakapasok na siya sa Chaos rank, hindi niya nakayanan ang malakas na puwersa at nawalan ng malay. Matiyag ang naghintay si Zeno na magising siya. Makalipas ang ilang oras, nagkamalay si Henrik. Biglang bumaon muli ang ilang rune sa kanyang katawan. Naramdaman niya ang pag-aagnes ng mga ito sa kanyang laman at nahimatay sa sakit. Ang eksaktong proseso ay inulit ng ilang beses. Sa wakas, nilubog ni Zeno ang huling rune at bumagsak sa lupa. Mahinang sinabi ni Zeno, ibinigay ko na sa iyo ang pangatlong pinakamalakas na purging formation. Sa iyong kasalukuyang cultivation base, hindi mo ito magagamit ng husto. Malalim ka na sa rune art pero dapat patuloy na mag-improve. Napaupo rin si Henrik sa lupa ng mahina. Anong ginawa mo sa akin? Haha. Tumawa si Zeno at sinabing, susundan ko na ang yapak ni Emperor Raya. Ang Grand Purge Formation ay gawain ng aking buhay. Ayokong mawala ito. Magsumikap upang maunawaan ito. Pagkatapos magsalita, nag-iwan si Zeno ng isang rune sa langit at nawala. Nakapasok na si James sa Chaos Battlefield. Gayunpaman, ang pasukan ay sarado na. Maaari mong gamitin ang rune na ito upang buksan ang daanan sa Chaos Battlefield. Gayunpaman, dapat mong makabisado ang Grand Purge Formation bago magtungo doon. Nakuha ko ang insight na nakaranas si James ng problema sa Chaos Battlefield at kailangan mo ng tulong mo. Gayunpaman, kakailanganin mong makabisado ang Grand Purge Formation. Kung hindi, wala kang maitutulong kahit na magmadali ka doon. Ang boses ni Zeno ay unti-unting nanghina at nawala. Zeno ay bumalik sa dojo upang subukang alalahanin ang ilang mga alaala. Pagkapasok sa dojo, naalala niya ang ginawa niyang Grand Purge Formation. Ang buong pangalan ng Grand Purge Formation ay ang Eightfold Grand Purge Formation. Ito ay kinilala bilang ang ikatlong pinakamalakas na purging formation na umiral. Malaki ang naging bahagi nito sa pakikipaglaban sa mga extraterrestrial demons. Hindi inaasahan ni Zeno na may makikilala sa kanyang dojo. Matagal nang na-trap si Henrik at na-master na niya ang signature skills na naiwan niya sa loob ng dojo. Ang kanyang katawan ay perpekto para sa Grand Purge Formation. Kaya naman, pinagsikapan ni Zeno na yukit ang porma sayo ng Grand Purge sa katawan ni Henrik. Samantala, nagpanik si Henrik matapos malaman na nasa panganib si James. Gayunpaman, binalaan siya ni Zeno na wala siyang silbi kay James kung siya ay sumugod sa Chaos Battlefield nang hindi pinagkadalubhasaan ang Grand Purge Formation. Agad na naglagay si Henrik ng Time Formation sa paligid ng kanyang katawan at nagsimulang pag-aralan ang Grand Purge Formation. Nag-iwan din si Zeno ng ilang impormasyon tungkol sa Tenfold Purge Formation at Abyss Purge Formation sa loob ng katawan ni Henrik. Samantala, sa Chaos Battlefield.
Masigla sina Cedrus, Xylus, Thuma, at Lucius matapos makuha ang Ancestral Blood Master, Whale, Winton, at ang iba pang powerhouses. Nagtipon sila at pinag-usapan kung paano nila ibabahagi ang Tenfold Realms Transcendent Sutra sa kanilang mga sarili. Pagkatapos ibigay ni James ang mga lihim ng Tenfold Realms Transcendent Sutra at ang mga sagradong scroll, sabay nating linangin at unawain ang mga ito. Hindi tayo dapat maging gaaman. Siyempre, sabay na tayo. Pagkatapos nating linangin ang Tenfold Realms Transcendent Sutra at ang mga kapangyarihan ng mga sagradong scroll, magagawa nating sugpuin ang mga nakatagong sekta na iyon. Nag-uulat. Lumapit ang isang alagad at lumuhod sa lupa. Si Lucius, na nakaupo sa pinakamataas na upuan, ay mahinahong nagtanong, ano ang problema? Ang disipulo ay nagulat, ang Theos Sect's Grand Sect Elder, Waleria, ay narito upang bisitahin. Napatingin si Lucius kay Cedrus. Kumunot ang noo ni Cedrus at mahinahong sinabi, medyo close siya kay James. Pinatalsik ko na siya sa Theos Sect. Hindi na siya nauugnay sa sekta natin. Sabi ni Lucius, ito ang problema ng Theos Sect. Sana malutas mo ito sa lalong madaling panahon. Ayokong maging variable ang Waleria na makakasira sa mga plano natin. Tumayo si Cedrus at sinabing, huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala sa kanya. Pagkatapos magsalita, umalis si Cedrus sa bulwagan at lumitaw sa labas ng tarangkahan ng Mount Stoyan. Nag-aalalang naglalakad si Waleria sa paligid. Nang makita niya si Cedrus, agad niya itong binati, Sir Cedrus. Hindi nasisiyahang sabi ni Cedrus, anong ginagawa mo dito? Pinatalsik na kita sa Theos Sect. Huwag kang makialam sa mga gawain ni James kung gusto mong mabuhay. May dapat akong sabihin sa iyo, Sir Cedrus. Mangyaring bigyan mo ako ng pagkakataong magsalita. Nag-isip sandali si Cedrus at sinabing, sumunod ka sa akin. Dinala niya si Waleria sa isang ligtas na lugar na may porma sayon. Kahit na ang mga powerhouse sa Chaos Rank ay hindi maramdaman kung ano ang nangyayari sa loob ng formation. Iminuwestre ni Cedrus si Waleria at sinabing, ano iyon? Same time na sinabi ni Waleria, may binabalak si Teresa. Sino si Teresa? Nagulat si Cedrus. Ikanaway ni Waleria ang kanyang kamay, at isang larawan ng isang babae ang lumitaw sa kanilang harapan. Ito si Teresa. Mayroon siyang clone na tinatawag na Zizzle. Na-encounter ko na ang clone niya dati. Siya ang taong nag-activate ng Boundless Tablet, na nagbigay daan sa Tenfold Realms Transcendent Sutra na magpakita. Anak din siya ng dating Endless Lord. Ang ilang extraterrestrial demons ay natatakan sa ilalim ng Chaos Tablet. Ang lahat ng nangyari sa ngayon ay bahagi ng kanyang tukana para buhayin ang kanyang ama. Waleria ang lahat ng nalalaman niya kay Cedrus, kabilang ang nabihag ni Teresa si Yardos. Si Teresa ay hindi kapani-paniwalang ambisyoso at gagawin ang lahat para mabuhay muli si Zayden. Si Lucius ang pumatay sa kanyang ama. Hindi siya papayag na makipagtulungan kay Lucius. Sa huli, ang lahat ay mahuhulog sa kanyang bitag. Siya ang magiging ultimate winner. Matapos marinig ito, nagkaroon ng mataimtim na ekspresyon si Cedrus. Lumipas ang oras araw-araw. Ang Chaos Battlefield ay naging aktibo sa loob ng ilang panahon. Ang ilang mga powerhouse na lumitaw mula sa mga nakatagong sekta ay nakagawa din ng mga tagumpay sa kanilang mga cultivation rank. Ang ilan ay nakapasok sa quasi-Chaos rank, at ang ilan ay umabot pa sa Chaos rank. Matapos mapahusay ang kanilang lakas, lumipat sila sa paligid ng Chaos Battlefield, tinalo ang iba pang mga powerhouse upang makakuha ng mga pahiwatig. Kalahati. Ang mga matataas na miyembro ng mga nakatagong sekta ay lumitaw din sa Chaos Battlefield. Ang Chaos Battlefield ay puno ng mga magsasaka. Bagaman mayroong maraming mga powerhouse, at ang kanilang mga labanan ay matindi, karamihan sa kanila ay binibigyang pansin ang sitwasyon sa Mount Stoyan. 3 panahon na ang nakalipas mula noong pagkatalo ni Yardos, ngunit hindi pa rin nagpapakita si James. Naiinip na sina Lucius, Cedrus, Xylus, at Thuma. Inanunsyo nila na sisimulan nilang patayin ang mga hostage kapag hindi nagpakita si James sa loob ng 10 milyong taon. Isa sa kanila ay papatayin sa bawat susunod na 10,000 taon na lumipas kung hindi pa rin siya magpapakita.
Mabilis na kumalat ang balita sa buong Chaos Battlefield. Samantala, si James ay naglilinang sa isang liblib na lugar upang mapabuti ang kanyang omniscience path. Ang kanyang kapangyarihan sa linya ng dugo ay umabot na sa limitasyon nito, at ang kanyang pisikal na lakas ay naging napakalakas. Sa sandaling iyon, may nakasisilaw na puti at pulang halo sa kanyang katawan. Boom! Biglang tumaas ang aura ni James, at marahas na umikot ang kanyang blood energy. Tumayo siya, huminga ng malalim, at sinabing, sa wakas ay naabot ko na ang ika-10 ranggo ng Omniscience Path. Na-cultivate ko na ang kapangyarihan ng 7 sagradong scroll at na-activate ko ang 7 anyo ng Boundless Pagoda. Naging mas malalim din ako sa mga porma sayon. Ngayon na ako ay nasa ika-10 ranggo ng Omniscience Path, dapat ay hindi na ako magagapi sa Chaos Battlefield. Nagtiwala si James. Bago siya pumasok sa pag-iisa, mayroon na siyang lakas upang sugpuin ang isang powerhouse sa Chaos rank. Ngayong ang kanyang lakas ay umabot na sa mas mataas na antas, hindi na siya natatakot sa isang cultivator sa Chaos rank. Pinigilan niya ang kanyang aura, at nawala ang halo sa kanyang paligid. Pagkatapos, ikinalat niya ang mga porma sayon sa paligid niya. Naramdaman ni James ang oras at nalaman niyang mahigit 4 na panahon lamang ang lumipas. Nagtataka ako kung ano ang sitwasyon sa Chaos Battlefield ngayon. Nawala siya sa lugar. Hindi alam ni James ang sitwasyon sa Chaos Battlefield. Kaya naman, binalak niyang makipagkita kay Yardos at sa iba pa para tanungin ito. Samantala, si Henrik ay naglilinang din sa loob ng mahiwagang porma sayon. Naging transparent ang kanyang katawan, at nabuo ang nakakatakot na porma sa loob ng kanyang katawan. Ang kanyang mga meridian, laman, at dugo ay naging bahagi ng pagbuo. Biglang may lumabas na nakakatakot na aura sa katawan niya at tumayo siya. Sa wakas naiintindihan ko na ang Grand Purge Formation. Bagaman hindi ako lubos na malalim, naiintindihan ko ang mga pangunahing kaalaman. Matapos magkaroon ng paunang pag-unawa sa Grand Purge Formation, mabilis na umalis si Henrik sa dojo ni Zeno. Nag-aalala siya kay James at gusto niyang pumasok sa Chaos Battlefield kasama ang rune na nalampasan siya ni Zeno sa lalong madaling panahon. James ay umalis sa pag-iisa at nagsimulang maglibot sa Chaos Arena. Ang Chaos Arena ay isang mahiwagang maliit na mundo na may magagandang espiritual na bundok at ilog. Pagkaalis ni James sa pag-iisa, hinanap niya si Yardos at ang mga aura ng kanyang mga kasama. Gayunpaman, hindi niya mahanap ang sinuman. Anong nangyayari? Kumunot ang noo ni James. Ang Chaos Arena ay medyo maliit, at ang kanyang zen ay dapat na kumalat sa kabuuan nito. Gayunpaman, hindi niya mahanap ang kanyang mga kaibigan. Aura. Tumalon sa ere si James at tumingin sa malayo. Boom! Malayo sa unahan, may ingay ng matitinding labanan. Ang malalakas na puwersa ay tumagos sa lugar at nagdulot ng mga bitek sa kawalan. Gayunpaman, ang pagbuo sa paligid ng maliliit na mundo ay mabilis na naayos ang mga pinsala. Mabilis na tinungo ni James ang larangan ng digmaan dahil naramdaman niyang nag-aaway si Byron, ang kahalili ni Win at ng Saber Sect. Ang kanyang kalaban ay isang matanda na nakasuot ng kulay abong damit. Siya ay may kulubat na hitsura, at ang kanyang buhok ay puti. Gayunpaman, ang kanyang aura ay malakas. Naramdaman ni James ang aura ng matanda at masasabi niyang nalampasan niya ang Chaos Elemental rank. Si Byron naman ay kakapasok lang sa Quasi-Chaos rank. Bagamat hindi pa siya nakapasok sa Chaos rank, nanindigan siya laban sa isang powerhouse sa Chaos Transcendere rank. Gayunpaman, maliwanag na siya ay napinsala at nagtamo ng ilang malubhang pinsala. Ibigay mo ang picture fragment, at pag-iisipan kung iligtas ka, Byron. Pagkatapos ng maikling paghaharap, umatras sa malayo ang matandang lalaki. Tumingin siya kay Byron, na puno ng dugo at sinabing, ang Saber Sect ay hindi kapani-pani walang nakakatakot. Nagdala sila ng isang powerhouse na tulad mo. Gayunpaman, nakakalungkot na wala ang Grand Patriarch ng Saber Sect. Hindi ka pa rin katugma sa akin. Si Byron ay basang-basa sa dugo, at ang kanyang mukha ay malungkot. Ang ilang mga powerhouses ay nagtipon sa malayo at nanood ng labanan. Nakakatakot ang Grand Patriarch ng Diablo Sect.
Nasa tuktok siya ng Chaos Transcendere rank at napakalapit ng maabot ang Chaos Omni rank. Nakapasok si Byron sa Quasi-Chaos rank at may sword body. Nilikha din niya ang Sacred Heart art at pinagkadalubhasaan ang Defying Heavens art. Gayunpaman, ang pagkakaiba sa lakas sa pagitan niya at ng kanyang kalaban ay masyadong malawak. Hindi siya katapat ng Grand Patriarch ng Diablo Sect. Nagtataka ako kung bakit interesado ang Grand Patriarch ng Diablo Sect sa picture fragment ni Byron. Marahil ito ay isang palatandaan na nakuha ni Byron sa Chaos Battlefield. Tinalakay ang mga powerhouse na nanunood ng labanan. Sumugod si James at napakunot ang noo sa nakita. Nilapitan niya si Byron at tinanong, "Kailangan mo ba ng tulong?" "Sino yun? Hindi ba't si James iyon mula sa Chaos District?" "Tama ka. Si James ang nakalaban ni Byron sa Boundless Battlefield." Sa wakas nagpakita na si James. Ang mga powerhouse mula sa Mount Stoyan ay naghihintay ng ilang panahon para sa kanya. Inihayag pa nila na papatayin nila ang kanyang mga kasama kapag hindi siya nagpakita sa loob ng isang takdang oras. Nagsimulang magbulungan ang lahat tungkol kay James. Tumingin si Byron kay James at mahinahong sinabi, "May mga bagay ka pang dapat asikasuhin ngayon." Nabihag ng mga powerhouse mula sa Mount Stoyan ang iyong asawa at mga anak. Si Yardos at ang iba mong kaibigan ay sumugod upang iligtas sila ngunit nahuli rin sila. Galit na galit si James sa balita, at nahihilo ang kanyang isip. Boom! Kaagad pagkatapos, tumaas ang kanyang aura. Naging malungkot ang mukha ni James, at lumabas sa kanyang katawan ang isang pagpatay na layunin. Malamig niyang tanong, "Anong ibig mong sabihin?" "Bundok Stoyan. Sino sila?" Galit na galit ang Grand Patriarch ng Diablo Sect sa biglaang pakikialam ni James. Ngumisi siya, "Who the hell are you?" Magwala. Pagkatapos magsalita, humarap siya kay James at itinaas ang kamay, sinusubukang pigilan si James. Gayunpaman, biglang nawala si James. Sa susunod na sandali, nasa likod na siya ng Grand Patriarch ng Diablo Sect. Ang mga kakaibang inscription ay sumili sa mga mata ni James. Pagkatapos, isang kakaibang tanawin ang lumitaw mula sa kanyang mga mag-aaral. Naramdaman ng Grand Patriarch ng Diablo Sect ang nakakatakot na puwersa na umaagos patungo sa kanya. Patuloy siyang bumababa mula sa langit habang pinipilit siya ng puwersang dumudurog. Boom! Ang Grand Patriarch ng Diablo Sect ay bumagsak sa lupa. Di nagtagal, tumalon siya pabalik sa langit, na may suot na malungkot na ekspresyon, at ngumuso, Dobro eyes. Unexpected yun. Sa kasamaang palad, ang iyong cultivation base ay masyadong mahina. Matatakot ako para sa aking buhay kung ikaw ay nasa Chaos rank. Pinigilan siya ng Dobro eyes ni James dahil hindi niya ito inaasahan. Ngayong alam na niya, ganap niyang malabanan ang puwersa ng Dobro eyes. Sabik si James na matuto pa tungkol sa Mount Stoyan. Gayunpaman, ang Grand Patriarch ng Diablo Sect ay nasa daan. Malamig niyang sabi, "Ayokong awayin ka. Magwala." Kahit na ang kalaban ni James ay ang Grand Patriarch ng isang nakatagong sekta na kamakailan lamang ay muling lumitaw, hindi niya ito sineseryoso. Sa kanyang kasalukuyang lakas, siya ay walang takot. Ngumisi ang Grand Patriarch ng Diablo Sect, "Haha. Ikaw ay medyo walang muwang, hindi ba? Maraming sinaunang sekta ang nagtatago sa hindi mabilang na taon. Gayunpaman, iniisip ninyong mga kabataan na kayo ay walang talo. Oo, invincible ako. Anong gagawin mo dyan?" Biglang may narinig na boses mula sa di kalayuan. Kaagad pagkatapos, nahati ang kawalan, at isang mabilog na lalaki ang lumabas sa puwang. Lumitaw si Runes sa paligid ng kanyang katawan at nagtipon upang bumuo ng isang nakakatakot na porma sayon sa likod niya. Nagulat ang Grand Patriarch ng Diablo Sect matapos maramdaman ang puwersang nagmumula sa formation. Sumigaw siya, "The Grand Purge Formation." Matapos matukoy ang porma sayon, ang Grand Patriarch ng Diablo Sect ay mabilis na tumakas. Hiniwalay ni Henrik ang porma sayon at humarap kay James. Pagkatapos, tuwang-tuwa siyang tumawag, "James. Nahanap na rin kita sa wakas." Tinitigan ni James si Henrik at tinanong, "Nakapasok ka na sa Chaos rank?" Sagot ni Henrik, "Mahabang kwento. Mamaya ko nasasabihin sa'yo."
Narinig kong may problema ka kaya nagmadali kang tumulong. Lumapit si James kay Byron at tinanong, sabihin mo sa akin kung ano ang nangyari. Ipinaliwanag ni Byron, ilang pinuno ng distrito ang bumuo sa Mount Stoyan. Ang pinuno ay ang pinuno ng Hazif District, si Lucius. Sina Cedrus, Xylus, at Toma ay mga tagapagtatag din ng Mount Stoyan. Nakulong nila ang iyong asawa, mga anak, at mga kaibigan sa Mount Stoyan. Maikling ipinaliwanag ni Byron ang sitwasyon kay James. Pinamunuan ni Yardo ang isang grupo ng mga powerhouse upang iligtas sila ngunit na hostage din. Si Yardos lang ang nakatakas. Gayunpaman, siya ay malubhang nasugatan. Isang nakamamatay na aura ang lumabas mula kay James, dahilan para manginig ang paligid. Ang bawat isa ay nagtataglay ng isang bagay na mahal sa kanilang puso na kanilang ipaglalaban upang protektahan. Para kay James, iyon ay ang kanyang pamilya at mga kaibigan. Kumukulo sa galit ang puso ni James matapos malaman na bunihag ni Lucius, Cedrus, Xylus, at Toma ang kanyang asawa at mga anak. Inalo siya ni Henrik, na nagsasabing, huwag kang mag-alala, James. Pumunta tayo sa Mount Stoyan at sirain ang mga bastard na iyon. Napatingin si Byron kay Henrik. Clueless siya sa background ni Henrik at sa teknik na ginamit niya. Gayunpaman, ang takot sa kanya ng Grand Patriarch ng Diablo Sect ay sapat na upang patunayan ang kanyang lakas. Sa kabila ng pag-alam na napakalakas ni Henrik, nagbigay pa rin ng paalala si Byron. Mas mabuting maging maingat. Dati, maraming powerhouse ang nagpakita sa Mount Stoyan, kabilang ang Yardos, ang Ancestral Blood Master, Zula, at ilang cultivator sa Kylum Boundless rank. Nahuli ang lahat maliban kay Yardos, na tumakas na may malubhang pinsala. Huminga ng malalim si James, pinipigilan ang galit. Salamat sa paalala. Alam ko na ang gagawin. Pinagsalikop ni James ang kanyang mga kamay kay Byron at nagpahayag ng pasasalamat. Pagkatapos, lumingon siya kay Henrik at sinabing, pumunta tayo sa Mount Stoyan. Gusto kong malaman kung ano ang ginagawa nila. Pinag-isipan ito ni Henrik at sinabing, siguro hindi tayo dapat magmadali doon, James. Maging si Yardos ay nasugatan. Marahil ay nagtatago siya sa isang lugar, ginagamot ang kanyang mga sugat. Hanapin muna natin siya. Bahagyang tumango si James, saka pinagmasdan ang kanilang paligid. Nakita niya ang mga magsasaka na nag-uusap sa kanilang paligid at sumigaw. Ipasa ang mensahe sa Mount Stoyan na nagpakita na si James Caden. Kung ang aking asawa, mga anak, at mga kaibigan ay magtataglay ng isa pang gasgas, ako ay pupunta sa isang patayan sa Mount Stoyan. Pagkatapos magsalita, umalis sina James at Henrik sa lugar. Ang balita ng muling pagpapakita ni James ay mabilis na kumalat at hindi nagtagal ay nakarating sa tainga ng mga powerhouse ng Mount Stoyan. Sa wakas, James. Pahalagahan ni James ang kanyang pamilya at mga kaibigan. Magandang ideya na hulihin sila at pagbabantaan siya. Makukuha natin ang sekreto ng mga sagradong balumbon ng walang kahirap-hirap. Nagtawanan ang mga powerhouse, tuwang-tuwa sa balita. Si James at Henrik naman ay humayo para hanapin si Yardos. Habang sinusubukan nilang hanapin si Yardos, hinarang sila ni Waleria. Mabilis niyang isiniwalat na nakulong ni Teresa si Yardos. Lihim kong pinagmamasdan ng lahat. Tumakas si Yardos mula sa labanan na may matinding pinsala. Sinamantala ni Teresa ang pagkakataon at tinatakan siya. Ang kanyang kasalukuyang kinaroroonan ay hindi alam. Teresa, nagngagat ang ngipin ni James. Dumilim ang mukha ni Henrik. Kung gayon ano pa ang hinihintay? Dumiretso tayo sa Mount Stoyan. James. Tumigil si Waleria, nag-aalangan na magsalita. Putol sa paghabol. Tumingin si James kay Waleria. Pinaalalahanan siya ni Waleria, makapangyarihan talaga sina Lucius, Cedrus, Xylus, at Toma. Bukod dito, nagtayo sila ng isang malakas na pormasayon sa Mount Stoyan. Pinangunahan ni Yardos ang isang grupo ng mga powerhouse. Pinangunahan ni Yardos ang isang grupo ng mga powerhouse doon upang iligtas ang iyong pamilya, ngunit lahat maliban kay Yardos ay nahuli. Kung pupunta ka doon ngayon, maghuhukay ka ng sarili mong libingan. Matigas na sinabi ni James, kahit na, kailangan kong umalis.
Bakas sa magandang mukha ni Weylia ang kawalan ng kakayahan. Nababagabag siya sa sitwasyon, lalo na dahil nasangkot ang Thea sect. Matapos itong pag-isipan, sinabi niya, sasama ako sa iyo. Sige. Bahagyang tumanggo si James. Pagkatapos, ang tatlo ay nagtungo sa bundok Stoyan. Habang nasa daan, sinabi ni James, sigurado akong nahuli nila ang aking pamilya at mga kaibigan para makuha ang Tenfold Realms Transcendent Sutra at ang sagradong paraan ng paglilinang ng mga scroll. Ang pangunahing layunin natin ay iligtas sila. Tumingin siya kay Henrik at sinabing, pagkarating natin sa Mount Stoyan, makikipag-ayos ako para palayain sila, pagkatapos ay papalitan ko sila bilang bihag. Pagkatapos nilang palayain, kailangan kong dalhin mo sila sa kaligtasan. Hindi pwede. Henrik immediately disagree, saying, makapangyarihan na talaga ako ngayon, James. Kahit sino pa ang mga kalaban natin o kung anong porma sayon meron sila, kaya ko silang supuin. Tiwala si Henrik sa kanyang lakas. Maaaring hindi siya matatalo sa Chaos Battlefield pagkatapos magkaroon ng paunang pag-unawa sa Grand Purge Formation. Gayunpaman, kakaunti lamang ang mga magsasaka na maaaring tumayo laban sa kanya. Huminga ng malalim si James at sinabing, gawin mo ang sinasabi ko. Gusto lang nilang malaman ang paraan ng paglilinang ng mga sagradong balumbon. Kailangan kong ilabas mo si Thea at ang iba pa sa Mount Stoyan para hindi ako mag-alala tungkol sa kaligtasan nila. Para naman kay Lucius at sa mga nakahuli sa kanila. Sisiguraduhin kung hindi nila iiwang buhay ang Mount Stoyan. Nagdilim ang ekspresyon ni James, at puno ng galit ang kanyang mukha. Tanong ni Henrik, sigurado ka ba dito? Ang iyong mga kalaban ay maraming powerhouse sa Chaos rank. Sila ay mga pinuno ng malalaking puwersa at distrito. Kumpiyansa na sumagot si James, huwag kang mag-alala. Paalala muli ni Weylia, hindi ka maaaring maging walang ingat, James. Bagamat alam ni Weylia ang mga kakayahan ni James at alam niyang makapangyarihan siya, nag-aalala siya sa kanya habang nasaksihan niya ang lakas ng Tenfold Purge Formation. May tiwala ako. Matapos silang bigyan ng katiyakan ni James, inihagis niya ang Blythe si Shekni at nawala sa lugar. Pagkatapos, nagpakita siya sa langit na malayo sa Mount Stoyan. Maya-maya ay lumitaw din sina Weylia at Henrik. Sigaw ni James, nandito ako. Hayaan mo ang pamilya at mga kaibigan ko. Ang Mount Stoyan ay nakakuha ng maraming atensyon sa nakalipas na ilang panahon, at maraming mga magsasaka ang nagkakampo sa malapit. Umalangaw-ngaw ang boses ni James sa buong lugar, na agad na pumukaw sa atensyon ng mga magsasaka na ito. Nandito na siya. Pagkatapos ng napakatagal na paghihintay, sa wakas ay nagpakita na si James. Maging si Yardos, na lumaban sa apat na kalaban ng sabay-sabay, ay hindi nakatiis sa pagbuo ng Mount Stoyan. Si James ay malakas ngunit malamang na mas mahina kaysa sa Yardos, tama ba? Sino ang nakakaalam? Tingnan natin kung ano ang mangyayari. Maraming mga magsasaka ang nagsimulang manood mula sa malayo. Swoosh! Lumipad ang ilang figure mula sa Mount Stoyan at lumipad sa kalangitan. Si Lucius ang nangunguna, kasama sina Cedrus, Xylus, at Thomas sa likod niya. Sabay na tumayo ang apat at tinitigan si James. Alam ko talaga kung ano ang gusto mo. Pinigilan ni James ang kanyang galit at puot sa kanila. Tumingin siya sa kanila at sinabing, hayaan mo ang aking pamilya at mga kaibigan, at ibibigay ko ito sa iyo. Ha! Humalaklak si Lucius. Agad na na-activate ang Tenfold Purge Formation. Sinabi ni Lucius, kung kusang loob kang pumasok sa porma sayon, pakakawalan namin ang iyong pamilya at mga kaibigan. Sinuri ni James ang porma sayon. Ito ay hindi kapani-paniwalang misteryoso at naglalaman ng 10 uri ng kapangyarihan na pumupuri sa isa't isa. Bagamat tila pinagsama-sama sila, nagsasarili pa rin sila. Ang formation inscriptions ay napakakomplikado. Maging si James ay hindi ito lubos na maunawaan. Naramdaman ni James ang maraming pamilyar na aura na kabilang sa kanyang pamilya at mga kaibigan sa loob ng porma sayon. Hindi ka maaaring maging pabaya, James. Iyan ang pinakamalakas na purging formation noong panahon ni Emperor Raya. Ito ay tinatawag na Tenfold Purge Formation. Nilikha ito ni Emperor Raya para harapin ang mga extraterrestrial demons. Biglang pinutol ni Henrik ang kanyang iniisip.
Tinukoy ni Henrik ang porma sayon. Hindi niya natutunan ang tenfold purge formation at hindi niya ito may set up. Gayunpaman, mayroong ilang mga tala at pagsusuri ng tenfold purge formation sa impormasyong ipinasa sa kanya ni Zeno. Maaaring hindi nakilala ng iba ang tenfold purge formation, ngunit nakilala ni Henrik. Mabilis niyang nakipag-usap kay James sa pamamagitan ng telepathically, na nagsasabing, bagaman nagawa nilang mag-set up ng tenfold purge formation, hindi ito kumpleto. Ang tenfold purge formation ay nangangailangan ng kapangyarihan ng makalangit na landas ng 10 distrito. Kahit na hindi kumpleto ang porma sayon na kanilang na-deploy, naglalaman pa rin ito ng nakakatakot na lakas. Sumagot si James, hanggang sa pagsingil doon kahit na ito ay isang perpektong tenfold purge formation. I can't just wait idly while Thea and the others suffer within the formation. Pagkatapos ng maikling telepatikong pag-uusap kay Henrik, sumagot si James kay Lucius, sige, papasok ako sa formation. Gayunpaman, dapat mong pabayaan muna ang mga hostage. Malamig na sinabi ni Lucius, wala ka sa posisyon na makipag-ayos sa amin, James. Pagkatapos magsalita, ikanaway ni Lucius ang kanyang kamay, at isang malakas na porma sayon ang lumabas mula sa porma sayon sa ibaba niya. Ang isang tao sa loob ng porma sayon ay agad na nawala, nag-iwan ng isang pool ng dugo sa lupa. Ang taong napatay ay isa sa mga tapat na kaibigan ni James, si Henry, na sumunod noong siya pa ang Dragon King ni Saul. Ikaw. Mga ugat sa mukha ni James. Mariin niyang ikinuyom ang kanyang mga kamao na naging dahilan ng pagputok ng kanyang mga kasukasuan. Sa sandaling iyon, isang nakakatakot na aura ang lumabas sa kanyang katawan. Binyantaan siya ni Lucius, kung patuloy kang mag-aalangan, isa pa ang mamamatay. Fine, papasok na ako sa formation. Pilit na tiniis ni James ang galit sa kanyang puso. Pagkatapos, tumalon siya sa porma sayon at lumapit sa pool ng dugo. Ipinatawag niya ang kanyang path powers at muling binuhay si Henry. Kung mas mataas ang ranggo ng paglilinang ng muling nabuhay na nilalang, mas malaki ang mga kahihinatnan na kakaharapin ni James. Sa kabila nito, wala siyang pakialam sa sanhi at epekto ng kanyang mga aksyon. Muling sumulpot si Henry sa harapan ni James. Nakangiti niyang sabi, "It's good to see you again, James. Kontento na ako na makita ka sa huling pagkakataon bago ako mamatay." Sa sandaling iyon, naramdaman ni James ang presyon ng tenfold purge formation. Sa ilalim ng puwersang pagdurog nito, nasugatan ang katawan ni James, at mabilis siyang pumasok sa ika-10 run ng Omniscience Path. Ang ika-10 ranggo ng Omniscience Path ay hindi maihahambing sa ika-11 ranggo. Maging si Yardos, na nasa ika-11 ranggo, ay nakipaglaban sa loob ng porma sayon. Sa makatuwid, imposible para kay James na makayanan ang pressure ng porma sayon sa ika-10 ranggo ng Omniscience Path. Galit na umungol si James, hayaan mo sila. Kung hindi, wala akong sasabihin sa iyo kahit na mamatay ako. Ang apat na powerhouse ay nagsimulang lihim na makipag-usap sa kanilang mga sarili. Sabi ni Toma, hindi natin pwedeng pabayaan ang mga hostage. Kung susundin natin, wala nang dapat ipag-alala si James, at magiging mahirap na makipag-usap sa kanya. Sang-ayon ako. Sa tingin ko hindi natin sila mailalabas. Dapat natin siyang pilitin na turuan tayo kung paano linangin ang Tenfold Realms Transcendent Sutra at ang mga sagradong balumbon muna. Sabi ni Cedrus, I think we should let them go. Hindi natin masyadong mapipilit si James. Kung itikom niya ang kanyang bibig hanggang sa kanyang kamatayan, kung gayon ang aming mga pagsisikap sa lahat ng mga taon na ito ay magiging walang kabuluhan. Pagkatapos ng maikling talakayan, nagpasya silang palayain ang mga hostage dahil kumpiyansa silang mahuhuli muli ang mga ito. Wala silang dapat ipag-alala basta't mapanatiling makulong si James sa loob ng formation. Hinimok ni Lucius ang kanyang lakas at pinalaya ang mga bihag mula sa porma sayon. Dalhin mo sila sa kaligtasan, Henrik. Nanggaling ang boses ni James sa loob ng formation. Tiniis ni James ang nakakatakot na pressure mula sa formation, at patuloy na nabubuo ang mga pinsala sa buong katawan niya. Hindi niya hinikayat ang alinman sa kanyang iba pang kapangyarihan maliban sa lakas ng ika-10 ranggo ng Omniscience Path.
Sa kabutihang palad, ang kanyang mga kakayahan sa pagpapagaling ay nakasabay. Alam niyang hindi pa ito ang tamang oras para kumilos at naghihintay kay Henrik na dalhin ang lahat sa kaligtasan bago niya simulan ang kanyang pagpatay. James. Nag-aalalang tumingin si Henrik kay James, na nahihirapan sa formation. Sigaw ni James mula sa loob ng formation, ayos lang ako. Magmadali, ilabas sila sa lugar na ito o ilayo sa Chaos Battlefield kung maaari. Sa sandaling iyon, pinalaya si Thea, ang Ancestral Bloodmaster, Windale, Jacopo, Winnie, Zaint, at lahat ng na-hostage. James. Tatay. Nang makita si James na nakulong sa loob ng formation, hindi mabilang na mga boses ang tumawag sa kanya. Tama na. Kailangan na nating umalis ngayon. Ikinaway ni Henrik ang kanyang kamay at tinawag ang rune na iniwan ni Zeno para sa kanya, na nagpapahintulot sa kanya na makapasok sa Chaos Battlefield sa kalooban. Isang malakas na puwersa ang lumabas mula sa rune, na bumalot sa pamilya at mga kaibigan ni James. Pagkatapos, pinunit ng rune ang puwang sa espasyo at ini-teleport ang lahat palabas ng Chaos Battlefield. Hindi umalis si Henrik sa kanila. Sinaman niya ng tingin sina Lucius, Cedres, Xylas, at Tuma. Pagkatapos, malamig siyang tumingin sa Mount Stoyan. Kaagad pagkatapos, isang pagpatay na hangarin ang lumabas sa kanyang katawan. Matapos maramdaman na si Thea at ang iba pa ay ipinadala sa kaligtasan, si James, na durog sa lupa sa pamamagitan ng presyon ng pormasayon, ay dahan-daang tumayo. Biglang tumaas ang kanyang aura ng Damaloy ang 7 uri ng kapangyarihan sa kanyang katawan. Hindi na itinago ni James ang kanyang lakas, at agad na gumaling ang kanyang mga sugat. Iniunat niya ang kanyang katawan at tumingin sa mga powerhouse sa kalangitan. What the hell? Nagulat si Lucius at ang iba pa matapos makita si James na mahinahong lumalaban sa pressure ng formation. Paano ito posible? Bakit kaya niyang tiisin ang formation? Matapos ang isang maikling pagkabigla, sabay-sabay nilang isinaaktibo ang mekanismo ng pag-atake ng pormasayon. 10 uri ng kapangyarihan ang lumitaw sa loob ng pormasayon, napalitan ng hindi magagapi na mga talam, at kumari pa ng takbo patungo kay James. Halos walang silbi si James Blythe Omniscient sa loob ng formation. Gayunpaman, wala siyang intensyon na iwasan ang mga pag-atake. Ang kanyang aura ay umabot sa isang pambihirang antas matapos pagsamahin ang 7 kapangyarihan sa kanyang katawan. Boom! Itinaas niya ang kanyang kamay, at lumitaw ang isang parang multo na kamao, na agad na nabasag ang hindi magagapi na mga talam. Galit na umungol si James, break. Lumakas na naman ang aura niya. Siya ay humakbang pasulong, at ang mga pagyanig ay kumalat sa buong bundok Stoyan. Iyan ang Defying Heaven's Art. Hindi ako makapaniwala na nilinang na niya ang Defying Heaven's Art. Kakakuha lang niya nito kay Byron ilang epochs ago. Paano niya na-master ito? Laking gulat ng mga manunood na nagkukumpulan sa di kalayuan matapos makitang si James ang naghagis ng Defying Heaven's Art. Aaksyon na sana si Henrik ngunit napahinto siya nang makitang lumalaban si James sa formation ng walang gaanong pagsisikap. Nakahinga siya ng maluwag, tumayo siya sa malayo at tahimik na pinagmamasdan ang mga pangyayari. Na-curious din siya na makita kung gaano kalakas si James pagkatapos ng mahabang pananatili sa 9 district ng Endlos. Ginawa ni James ang Defying Heaven's Art, at ang enerhiya mula sa microcosm sa loob ng kanyang katawan ay pinakawalan. Ang enerhiya ay patuloy na pinahusay ang kanyang lakas, at ang kanyang aura ay patuloy na tumataas. Dahan-dahan siyang humakbang pasulong at kumonekta sa langit at lupa, hinihigop ang enerhiya sa paligid niya para muling buuin ang kanyang skyward stairway. Nang gawin niya ang ika-10 hakbang, ang pormasayon ay nagpakita ng mga palatandaan ng pagkawasak. Palakasin ang pormasayon. Natarante sina Lucius, Cedres, Xylas, at Tuma. Mabilis nilang hinikayat ang lahat ng kanilang lakas upang mapanatili ang pormasayon. Umaasa na ito ay sapat na upang sugpuin si James. Gayunpaman, tumataas pa rin ang aura ni James. Kasabay nito, ang kanyang lakas ay umabot na sa isang nakakatakot na antas. Boom! Nang gawin ni James ang 32 hakbang, hindi na nakayanan ng tenfold purge formation ang kanyang aura at agad na bumagsak.
Hindi nagtagal, bumagsak din ang Mount Stoyan. Handa nang mamatay. Umalangaw-ngaw sa buong lugar ang galit na boses ni James. James ay gumawa ng 32 hakbang pasulong at binasag ang Tenfold Purge Formation. Sa sandaling masira ang Pormasayon, winasak ng malakas na puwersa ng Defying Heavens Art ni James ang Mount Stoyan. Kahit na ang iba pang mga Pormasayon ay itinayo sa paligid ng Mount Stoyan, hindi nila nakayanan ang kapangyarihan ng Defying Heavens Art. Maraming magsasaka sa loob ng Mount Stoyan ang nakadama ng pagkasira ng Pormasayon at mabilis na lumikas. Ang iilan na hindi makatakas sa oras ay napawi, at ang kanilang mga kaluluwa ay nabura. Lumutang si James sa kawalan, naglalabas ng aura ng walang katulad na mandirigma. Nasira. Sinira ni James ang pagbuo ng Mount Stoyan. Ito ay isang Pormasayon na nagawang pansamantalang matrap si Yardos. Nagpakahirap siya para gumawa ng crack para makatakas. May lakas si Yardos para labanan ang 4 na kalaban ng mag-isa. Hindi ba ito nangangahulugan na ang lakas ni James ay higit sa Yardos? Si Lucius at ang kanyang mga kasama ay nasa matinding problema. Marami sa mga cultivator na nanunood mula sa malayo ay nasa sabik matapos makita na ang Tenfold Purge Formation ay nawasak. Magkatabi sina Lucius, Cedrus, Xylus, at Toma na may tame time na ekspresyon. Tumingin si Toma sa kanyang mga kaalyado at nagtanong, ano ngayon? Ano pa bang magagawa natin? Kailangan nating lumaban hanggang dulo. Huminto man kami ngayon, hindi kami pababayaan ni James. May pagkakataon lang tayo kung tayo ay magkakaisa. Kung tatakas kami ngayon, isa-isang susundan kami ni James. Sa bandang huli, lahat tayo ay mamamatay. Iminungkahi ni Lucius na ang kanilang pinakamahusay na shot ay ang magkaisa laban kay James. Nabasag man ni James ang Tenfold Purge Formation nila, pakiramdam niya ay may pagkakataon silang patayin si James kung magsanib puwersa sila. Tumanggo naman ang 3 bilang pagsang-ayon. Sino ang unang gustong mamatay? O gusto niyong 4 na mamatay ng magkasama? Ang lakas ng aura ni James. Kahit nasa harap ng 4 na powerhouse sa Chaos Rank, hindi siya nagpakita ng takot. Samantala, nakamasid sina Wyatt at Teresa mula sa malayo. Ang clone ni Teresa, si Zizzle, ay sumanib na sa kanyang pangunahing katawan. Naging solemn na ang mukha ni Wyatt matapos masaksihan ang lakas ni James. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao, at nagsimulang umusbong ang pakiramdam ng kawalan ng kakayahan sa kanyang puso. Noon pa man ay gusto niyang patayin si James ngunit hindi nagtagumpay. Ang lakas ni James ay higit na nalampasan siya at parang isang bundok na hindi malulutas. Anong gagawin natin ngayon? Nilingan ni Wyatt si Teresa. Hindi agad nakasagot si Teresa kay Wyatt. Gayunpaman, nanatili siyang kalmado, na para bang lahat ay nangyayari ayon sa plano. Pagkaraan ng ilang segundo, sinabi niya, hindi pa tiyak ang kalalabasan ng labanan. Sinira lang ni James ang isang hindi kumpletong Tenfold Purging Formation. Hindi ito perpekto sa simula. Kahit na ang Pormasayon ay makapangyarihan, ito ay hindi kahit isang ikasampu ng tunay na Tenfold Purge Formation. Si Teresa ay nanatiling optimistiko tungkol kay Lucius at sa iba pang mga powerhouse. Nagpatuloy siya na nagsasabing kung talagang pinatay ni James si Lucius at ang iba pa, dapat kang mag-ingat. Mula noon, mag-isa ka na. May iba pa akong plano at hindi kita mapoprotektahan. Sa kabila ng kaunting pag-asa na natitira para sa grupo ni Lucius, si Teresa ay gumagawa na ng isang backup na plano. Pagkatapos magsalita, nawala si Teresa sa lugar. Alam niyang binabantayan siya ni Henrik. Nasa Chaos Rank na si Henrik at magiging mahirap na kalaban. Sa makatuwid, siya ay lumikas ng maaga. Si Wyatt naman ay piniling manatili para manood ng laban. Samantala, malamig na tinitigan ni James ang kanyang mga kalaban. Dahan-daang humakbang si Lucius at sinabing, hindi ko inaasahan na magiging napakalakas mo sa ganoong kaikling panahon. Marahil ay maaari tayong maging magkaibigan kung ibibigay mo ang sikreto sa paglinang ng mga sagradong balumbon. Kung hindi, Path. Ngumisi si James. James activated the Blithe Omniscience at nagpakita sa harap ni Lucius sa isang iglap. Pagkatapos, ibinaba niya ang kanyang kamao. Mas maingat si Lucius dahil alam niyang pinagkadalubhasaan ni James ang Blithe Omniscience. Sa sandaling muling lumitaw si James,
hinimok niya ang kanyang space pat HS power at nawala. Sa susunod na sandali, nagpakita siya sa ibang lugar. Gayunpaman, hinulaan na ni James ang kanyang gagawin. Muli siyang nawala at nagpakita sa tabi ni Lucius. Pagkatapos, bumangga ang kamao niya sa katawan ni Lucius. Si Lucius ay nasa Chaos Transcendere rank at may nakakatakot na pisikal na lakas. Gayunpaman, ang pag-atake ni James ay nagdulot ng hindi mabilang na pinsala sa kanyang matigas na pisikal na katawan. Natamba si Lucius sa di kalayuan, at iniluwa niya ang isang subo ng dugo. Maraming powerhouses ang nagulat sa eksena. Si Lucius ay nasa Chaos Transcendere rank. Paano siya nasugatan sa isang tama lang? Paano naging napakalakas ni James sa loob lamang ng ilang panahon? Nagulat ang lahat na nanunood sa labanan. Ginamit ni James ang 10th rank at 7-path technique ng Omniscience Path. Sa pagsasanib ng mga kapangyarihan ng 7-path technique at ng Defying Heaven's Art, nalampasan na ng lakas ni James si Lucius. Kahit na nasa quasi-chaos rank lang siya, nagawa niyang saktan si Lucius, na nasa Chaos Transcendere rank, sa isang suntok lang. Nagalit si Lucius matapos masugatan. Sumigaw siya sa kanyang mga kaalyado sa malayo, ano pa ang hinihintay ninyo? Ngayon o hindi na? Pagkatapos magsalita ay biglang tumaas ang kanyang aura. Ang kanyang buong katawan ay naglabas ng maliwanag na lilang-liwanag, at ang Crep Myrtle energy ng Hozif ay nakapalibot sa kanya. Kahit na ang Crep Myrtle energy ng Hozif ay malakas, ito ay isang hindi kumpletong bersyon ng Hozif power. Sa makatuwid, ito ay hindi maihahambing sa mga tunay na kapangyarihan ng 10-path techniques. Swoosh! Ang Chaos Sword ay lumitaw sa kamay ni James, at isang nakakatakot na sword intent ang tumagos sa lugar. Itinutok niya ang kanyang espada sa tatlo pang kalaban sa di kalayuan at sinabing, tumayo ka. Papatayin ko kung sino ang unang gumalaw. Nag-iingat sina Cedrus, Thoma, at Xylas sa aura ni James at hindi nagmamadaling kumilos. Nag-hover sila sa ere, nakatingin kay Lucius sa di kalayuan. Nagmura si Lucius, damn it. Hindi kayo papakawalan ni James kahit hindi kayo kumilos ngayon. Pagkatapos niya akong patayin, susunod na kayong tatlo. Dapat tayong magsanib puwersa para magkaroon ng pagkakataon laban sa kanya. Nagulat si Lucius matapos mapatunayang mas malakas si James kaysa kay Yardos. Alam niyang hindi siya maaaring maging pabaya at kailangan niyang makipagsanib puwersa sa iba pang tatlong powerhouse para magkaroon ng kahit maliit na pagkakataon na patayin si James. Sa sandaling iyon, kumilos si Xylas. Biglang, isang misteryosong tunog ang lumabas mula sa Chaos Sword at nagtipon upang bumuo ng isang maliwanag na sword energy. Ang kakaibang tunog ng sword energy ay umalangaw-ngaw sa buong lugar. Sa sandaling kumilos si Xylas, ang sword energy ay bumaril sa kanyang direksyon. Mabilis niyang ginamit ang lahat ng kanyang lakas para maglagay ng protective barrier. Boom! Ang harang ay agad na nabasag, at ang sword energy ay tumusok sa kanyang katawan. Isang madugong sugat ang nabuo, at patuloy na bumubulwak ang dugo sa kanyang katawan. Dinaig sila ni James. Sa unang tono lang ng siyam na boses ng Chaos, nasugatan niya ang isang powerhouse sa huling yugto ng Chaos Elemental rank. James Sword Energy ang pinuno ng Capron District na si Xylas. Nagbago ang ekspresyon ni Xylas. Hindi niya inaasahan na ganoon kalakas si James. Sa kabila noon, hindi siya umatras. Sa halip, nasasabik siya matapos malaman kung gaano kalakas si James pagkatapos na linangin ang Tenfold Realms Transcendent Sutra at mga sagradong scroll. Naisip niya sa kanyang sarili, si James ay nasa quasi-chaos rank lamang ngunit napakalakas na. Kung linangin ko ang Tenfold Realms Transcendent Sutra at mga sagradong balumbon, mas magiging malakas ako, di ba? Mas determinado si Xylas na makuha ang Tenfold Realms Transcendent Sutra at mga sagradong scroll. Bagamat nasugatan siya, hindi man lang siya nagpatinag. Nilakasan niya ang aura niya at nag-wave ng kamay. Hindi mabilang na mga inscription ang lumabas mula sa kanyang palad at natipon sa isang kakaibang hayop. Ibinuka ng mabangis na hayop ang dagwang bibig nito at sinubukang langhap si James. Naramdaman ni James ang lakas ng pagsipsip na pilit siyang hinihila papasok at ngumuso. Heaven-piercing sword art.
Ang kapangyarihan ng Nine Voices ng Chaos ay lumitaw at nabuo sa isang nakakatakot na sword energy. Sinisingil ng sword energy ang hayop at binasag ito pabalik sa mga inscription. Nakaranas ng backlash si Xylas, at natisod siya. Sa pagkakataong iyon, palihim na sumulpot si Tuma sa likod ni James. Dati, ibinigay ni Yardos kay Tuma ang Blythe Omniscience kapalit ng sagradong scroll ng Welcome District. Sa makatuwid, nilinang din ni Tuma ang Blythe Omniscience. Tahimik siyang sumulpot sa likod ni James at nagpatawag ng sibat. Isang nakakasilaw na liwanag ang sumabog mula sa sibat at tumama sa likod ni James. Mabilis na kumilos si Tuma, na hindi nagbigay ng oras kay James para mag-react. Kahit na na-activate na ni James ang ika-10 ranggo ng Omniscience Path at nagkaroon ng kakaibang pisikal na katawan, nagawa pa ring tumagos ng sibat sa kanyang laman. Boom! Inilabas ni James ang kanyang path powers. Ang kanyang kapangyarihan ay tumagos sa buong lugar at pinasabog si Tuma. Gayunpaman, sinundan ni Lucius at Xylas ang mas maraming pag-atake. Si James ay sumulong, tinapos ang Defying Heaven's Art. Pagkatapos niyang gawin ang huling hakbang, ang microcosm sa loob ng kanyang katawan ay ganap na na-unlock. Ang kapangyarihang nakapaloob sa kanila ay pinakawalan, at ang 33 skyward stairway ay nabuo. Nasa kanya na ngayon ang kapangyarihan ng langit at lupa. Tumaas ang aura ni James matapos gawin ang huling hakbang ng Defying Heaven's Art. Hindi na kayanan ni Lucius, Tuma, at Xylas ang kapangyarihan ng Defying Heaven's Art. Ang kanilang mga katawan ay dinudurog ng lakas at bumagsak mula sa langit. Ilang sandali pa, bumagsak sila sa lupa. Dumagundong. Ang lupa ay yumunig, at ang paligid ay agad na naging mga durog na bato. Pinagmamasdan sila ni Cedrus na lumalaban mula sa malayo at umiwas sa pagsali sa labanan. Agad na natalo sina Lucius, Tuma, at Xylas. Nakakatakot ang aura ni James, at ang kilos niya ay isang hindi magagapi na powerhouse. Gulat na gulat ang mga manunood na nanunood ng labanan mula sa malayo. Marami ang mula sa mga nakatagong sekta at alam ang Defying Heaven's Art ng Saber Sect. Mula noong sinaunang panahon, ito ay isang supernatural na kapangyarihan na kakaunti lamang ang maaaring makabisado. Sa makatuwid, nahirapan silang paniwalaan na nilinang ito ni James sa pinakamataas na antas sa maikling panahon. Matapos talunin ang 3 kalaban, sinimulan ni James na harapin ang ilan sa mga powerhouse ng kanilang sekta. Karamihan ay nakatakas sa nawasak na Mount Stoyan at nagtago sa buong Chaos Battlefield. Ang ilan ay umalis na sa Chaos Battlefield dahil sa takot. Gayunpaman, natagpuan sila ni James nang walang kahirap-hirap. Inihagis niya ang Blythe Omniscience at nagsimulang gumala sa Chaos Battlefield. Si James ay parang Grim Reaper. Saan man siya lumitaw, may kamatayan. Pinagmamasdan ng powerhouses ng 10 districts ang bawat galaw niya. Thirst. Masyado siyang makapangyarihan. Sa ganoong lakas, duda ako na may makakalaban sa kanya. Ang mga magsasaka na nanunood ng labanan ay namangha sa lakas ni James.